SSS members and pensioners, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sa ating video for today, pag-uusapan po natin paano kapag namatay ang isang SSS Total Permanent Disability Pensioner. Paano ang kanyang mga naiiwang beneficiary? May makukuha bang death claim sa SSS? Sasagutin natin tong comment ni Ma'am Gwen. Hi Ma'am. Sabi niya, kapag po total disability, may matatanggap po ba ang legal spouse kapag namatay na ang member? Okay, kapag po ang isang SSS Total Permanent Disability Pensioner ay nawala, may makukuha pong funeral claim sa SSS. Maliban po sa funeral claim, may makukuha rin pong death claim. Pero pag-uusapan natin tong death claim na to guys, kung sino ang makukuha at may makukuha pa ba sa SSS. According po sa SSS, sabay-sabay nating basahin to guys. Upon the death of the permanent total disability pensioner, the primary beneficiaries as of the date of disability shall be entitled to 100% of the monthly pension and the dependents to the dependents pension, excluding the supplemental allowance. Ang ibig pong sabihin, kapag po si Permanent Total Disability Pensioner ni SSS ay namatay, pero meron pa po siyang primary beneficiary. Tandaan natin guys ang tanging primary beneficiary na matatawag lang po natin ay ang ating legal spouse at below 21 years old na anak. So kapag buhay pa po ang iyong legal spouse, ang sabi dito, 100% po, siya po ay magpapatuloy ng iyong monthly pension. Tatawagin po siyang survivor spouse pensioner. At pag meron kayong dependents, children, ito po yung mga below 21 years old nyo na anak, legitimate or illegitimate child. Ito yung wala pang trabaho, hindi pa nag-aasawa, no? So matatawag po natin silang dependents children. So pasok din po sila sa dependents pension. Ngayon po, kasi meron dito tayong mga legal spouse, no? Ma'am, sabi 100% kung magkano yung tinanggap ng husband ko dati as total permanent disability pensioner, ay yun din yung matatanggap ko. Bakit hindi naman po? Hindi naman po buo, may bawas siya. Dahil po, hindi na po kasama sa monthly pension nyo po ang medical supplemental allowance na 500 pesos. Halimbawa, ang dating natanggap po ng iyong asawa ay 3,500, pero yung 500 doon ay medical supplemental allowance yun. So ngayon wala na po siya at ikaw ang kanyang surviving spouse pensioner, tatanggalin na po ni SSS ang 500. So, 3,000 na lang po yung monthly pension mo. So, doon po sa nag-comment kay Ma'am Gwen, no, kayo ay legal spouse po ng inyong namatay na asawa na permanent total disability pensioner, then kayo po, ang death claim na makukuha nyo po sa SSS ay ang pagiging survivor spouse pensioner. Monthly pension po ang matatanggap nyo po sa SSS bilang death claim. So ngayon kapag sasabihin nyo naman, ma'am, paano yan? Wala na po akong primary beneficiary kasi patay na po yung legal spouse ko at wala na po akong below 21 years old na anak. Paano po kapag nawala ako? Ganito po, according kay SSS, if the totally disabled pensioner has no primary beneficiaries and dies within 60 months from the start of the monthly pension, the secondary beneficiaries shall be entitled to a lump sum benefit equivalent to the total monthly pensions corresponding to the balance of the 5-year guaranteed period excluding the supplemental allowance. Ibig pong sabihin po, kapag ikaw SSS Total Permanent Disability Pensioner at namatay po kayo, din wala kayong primary beneficiary, wala kayong legal spouse, at wala kayong below 21 years old na anak. Maliban sa funeral claim, sa death claim po, ang makakapag-avail po or makapag-claim ng death claim sa SSS ay ang iyong secondary beneficiary. Kapag secondary beneficiary, sino nga ito? Ito po ay ang iyong mga magulang, member. Okay?
In the absence of primary, walang primary, proceed po agad tayo sa secondary, ang mga magulang mo po, member. Pero, makakapag-claim lang po sila ng death claim which is lump sum. Kapag po, hindi po kayo umabot pa doon sa 5 years. Kumbaga guys, kapag ikaw SSS Total Permanent Disability Pensioner ay nagpe-pensyon ka na kay SSS for 5 years or more. Wala na pong makukuhang lump sum ang iyong secondary beneficiary. Wala ng death claim. Funeral claim lang po. Ito yung tinatawag guys na 5-year guaranteed period. Pero, kung ikaw total permanent disability pensioner, ay nagpe-pension ka lang kay SSS ng 2 years pa lang. No? So may natitira pang 3 years doon sa 5-year mo. So itong 3 years na to na natira, ito po ang malalamp sum ng iyong secondary beneficiary. Ngayon, pag sabihin mo, ma'am, wala na rin akong secondary beneficiary dahil patay na po yung mga magulang ko, matagal na. Then magpo-proceed po tayo ngayon sa iyong designated beneficiary. So ito yung kapag wala kang primary, wala ka na ring secondary, then kung sino yung nilagay mo doon guys na beneficiary mo sa SSS, yun po ang iyong designated beneficiary. So same po, ito po ay lump sum at papasok po dito ang 5-year guaranteed period. At kung meron pong malalamp sum, si secondary or kaya si designated beneficiary, tandaan nyo po na hindi po kasama dito ang supplemental medical allowance. Okay? And then paano naman kapag yung namatay ay isang partial disability pensioner lang ni SSS? So according to SSS, in case of a member who is on partial disability pension, retire or die, his disability pension shall cease once the disability period approved by SSS based on the degree of his disability has been consumed or upon his retirement or death. So kapag partial disability pensioner lang at namatay, so ang kanyang pension ay titigil na rin yun. At of course, ang kanyang beneficiary, mag-file pa rin naman ng funeral tsaka death claim guys. So doon sa death claim, depende na yun sa record ni member no, kung ano yung makukuhang death claim ng kanyang naiwang beneficiary, kung pension ba yan or lump sum. Alright, SSS members and pensioners, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.